Ngayon naman, nagbigay naman ng mga tanda. Diba? Yung mga nakaraang tukpa natin, mga babala. Ngayon naman, mga tanda. No? Tayo daw mga tao kasi marunong tayong makita ko. Pagka malamig na yung hangin, amoy alimuong na, ay, uulan yan. Diba? Alam natin, ganun, diba? Pagka sobrang tirik ng araw, lalo na, mamaya yan, baka umulan ng malakas yan. Kasi napaka-init. Diba? So, ganun tayo. Pero ngayon, mga tanda ng pagdating ng ating Panginoon, nakikita ba natin? Nararamdaman. Nararamdaman? Yan. So, yun po. Mamaya po, ito po, ibibigay na ng ating kapatid na walang iba, kundi si Brother Bo. Palakpakan natin. Holy Spirit. Pahala na Espiritu Santo sa atin ngayon. Kasi, sa totoo lang, siya naman talaga yung bahala para sa pagdating ng panahon na yun. Amen? Amen. Kung ano-ano din yung pumasok sa isip ko, ano dapat natin gawin? Na, alam niyo mga kapatid, magkukwentuhan na lang tayo. Di ba? Palapakan natin na malakas ang Panginoon. Alright. Tungkol sa aral ng puno ng igos. Sabi ni Brother Aris kanina, ito naman daw yung mga tanda ng panahon. No? Alam nyo, maraming nanghula tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. No? Madami. Marami sa kanila mga Kristiyano. Wala yung kopya ko. Hindi ko na mapapangalanan yun. Yung isa sa kanila, nagtatag pa ng milyon. Marami. No? Pero lahat mali ang hula. Kasi, nangamatay na sila, hindi pa rin dumarating ang ating Panginoon. No, hindi pa rin dumarating ang ating Panginoon. Alam niyo po, noong bago mag-2000, diba? Ang dami mga taong natakot. Kasi millennium. No, yung mga computer daw, masisira lahat. Tapos, katapusan daw ng mundo. No, katapusan daw. Kasi kaya yung panahon na yun, ang dami pong nagsisimba. Pinabibless pa nila yung mga sako ng bigas. No, ilang sako ng bigas dito sa lugar na to. No? Kasi magkaawag daw ng kadiliman, magbabawon daw. Kasi hanggang year 2000 lang daw yung ng kalendaryo. Yung computer. No, mag-reset daw lahat. Mag-reset daw lahat. No, kaya madami natakot. Bago pa yun, sinunod ka dami, sabi ni Brother Aris, isang inyo sa nag-predict. No, isa sa pinakamasakit, pinakamagaling daw na manghuhula. No? Tapos, bago pa yun, may mga, alam niyo ba yung kantang ito? My bag is packed, I'm ready to go. Standing here outside the door. I hate to wake you up to say goodbye. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know where I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Alam niyo yung kanta niya? Ano tayo? Anong pelikula? Ayun, hindi ko alam. Hindi pa ata ako pinanganak nun. Sabi nung nagbago ko yun ko, when I'm deep, on the busy. Ano pinimula? Armageddon. No? Armageddon. Yung mga palabas ng panahon na yun, puro katapusan ng mundo. No? 1998 yan pinalabas. Puro bida si Bruce Willis. Ang gagawin nila, lahat ng mga galing na astronaut pupunta ngayon doon sa kalawakan kasi kailangan nilang pasabugin yung bulalakaw.
No, kailangan nilang pasagugin yung balangako kasi ayun yung bubunaw daw ng mundo. Talagyan nila ng nuclear bomb. No? Yun, ano pa? Mayroon din isang pelikula na may ibabagsak na, bulalakaw. Bida naman si Morgan Freeman. Alam niyo ano? Deep Impact. Diba? Mayroon pelikula na yun. Tapos si Arnold Schwarzenegger, mayroon din pelikula. 2000 na rin yun. No? Mayroon naman si Satanas, Antikristo naman yun. No? Paituke yun sa computer yan. Si Apocalypse naman. No? May mga pelikula na gano'n. Kaya yung tao, takot na takot. Eh ngayon, 2025 na. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit? Kasi dapat hindi tayo matakot. Amen? Alam niyo tayo nakakaan. Mayroon tayo, ako din yung nagsalita nun, yung about doon sa ano yung pag-usapan natin mo? Sa Big One. No? Sa The Big One. Tapos, tatakot tayo. Yung iba, bumibili na ng sombrero na hard hat. Diba? Nagpa-paano yun? Kailangan may go-bag tayo. Ngayon, natapos na yung linggo, nakalimutan na natin yung go-bag, na wala pang go-bag pinabotas. No? Hindi tayo sa Masin, sa Manila, bakit sila meron na tayo, wala pa. Nakatakot. Diba? Dito kailangan natin ng go-bag. Alam niyo po, dun sa dalawang beses ko inatid yung anak ko. Yung dalawang beses na yun, pareho ko na-tsempuhan, meron sila 8.3. Diba? Yung mga bata, sunod sila. Anak ko, ang liit-liit. Nakagano siya. Nakakatawa, ang cute maglakad. Nung pinaghahanda sila, hindi sila natatakot. No? Ano yung gagawin nila? Tayo, bilang mga Kristiyano, alam natin na darating yung wakas ng panahon. Hindi sinasabi sa atin na matakot kayo, darating na ako. Ang sabi, magalak kayo. Kasi darating ako. Mangyayari itong mga bagay na ito, yung kinakwento ni Brother Aris kahapon, ni Sister Pat nung nakaraan. Mangyayari lahat ng bagay na ito para hindi nyo katakutan. Sabi ko nga ni Brother Aris, pagpapakating na siya, kailangan tumayo ka doon sa harapan. Tumingala ka. Tumindig ka, tumingala ka. No? Maging handa ka sa araw na yun. Huwag kang matatakot. Yung kaibahan ng mga nanghuhula, tinatakot nila yung tao. Ang Diyos hindi. Pinasasayakan niya. Pinaghahandaan niya. Kasi magkikita na kayo uli eh. Amen? Kasi magkikita na tayo. Sasalubungin dapat natin siya. Ganun dapat yung puso ng isang tunay na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dapat ang tunay na naglilingkod makaramdam ng kapayapaan sa kanyang puso pag dumating ng ating Panginoon. Ano sabi ko kahapon? Maraming absent dito kahapon. Sabi ko kahapon, si St. Thomas ng Aquinas, no? Nagtatanim siya. Actually, sabi ko ito kahapon, sabi ko ito 13 years ago, parang last year sinabi ko. Nagtatanim siya, no? Habang nagtatanim siya, may nagtanong sa kanya, paano kung mamayang hapon darating na yung Diyos, ano ang gagawin mo? Sumagot siya. Ano sagot? Ipagpapatuloy kayong pagtatanim. Ipagpapatuloy kayong pagtatanim. Ipagpapatuloy kayong pagpupuri. 'yung pagpupuri sa Diyos. Ipagpapatuloy kayong ginagawa natin ito.
yung paglilingkod natin. Di ba? Kailangan lang natin magpatuloy kung alam natin na tama ang ginagawa natin. Hindi ka magdududa. Hindi ka magdududa na itong bagay na ito, yung ginagawa mong nakaupo dyan at nakikinig sa amin, yung na ginagawa mong pumupunta tuwing linggo ng misa, araw-araw sa misa, kung pinaniniwalaan mong ayun yung dahilan para sa lubungin ng Panginoon, hindi ka matatakot. Hindi ka mangangamba. Ano ba yung sabi ng Panginoon? Di ba? Pag dumating ang oras na iyon, no? Huwag kang matatakot. Hindi natin alam eh. Di ba? Siya ba hindi alam eh. Ano sabi ni Jesus? Ang tanging Ama lang ang nakakaalam. Kahit siya hindi niya alam kung kailan yun. Pero alam niya kung sino yung isasama niya. Diba? So tama ba yung pagkakataon na nakaupo ka dyan at yan ang isa sa dahilan kaya ka masasama din? Sabi ni Brother Aris kahapon, personal. Ang sakit nun. Personal na kaligtasan. So, paano yung mahal mo sa buhay, hindi mo kasama ngayon? Hindi natatanggap si Jesus sa kanyang katawan. Hindi nakakasubo ng Eucharistia. Diba? Hindi nakakapagsimba. Hindi nakakapag-alive forevermore. Diba? Si Jesus, ang tinawag niya ay yung mga naglilingkod ng tapat. Hindi yung mga manghuhula. No? Darating yung mga bagay na yan, actually nakakanasan na natin. May isang galing na preacher, pinaniniwalaan natin ng gusto. No? Pinaniniwalaan mo, kami naniwala doon. Diba? Sabi niya, sa bata, tinanong, kailan po ba yung pagdating ni Kristo? Kapatid, hindi siya sabi mo ano, pero malapit na, baka hindi mo nakalakhan. Namatay na ngayon yung preacher, siguro dalaga na yung bata, kasi mga 20 years ko na napanood. O baka matanda na rin yung bata. Hindi pa makakating si Jesus. Kasi hindi dapat paghandaan. Hindi dapat paghandaan yung bagay na kusang darating. Dapat ikaw, paghandaan mo yung paglilingkod na dapat mong gawin. Amen? Yung paglilingkod mo na dapat mong gawin. Kung mabuti kang tao, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Amen? Gumawa ka ng kapwa. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Hindi pwedeng nakaupo ka lang dyan. Kailangan mag-manifest sa atin si Jesus. Diba? Tayo po ay nasa Advento. Pag Advento na, kaganiwan, pinag-uusapan na yung pagbabalik ng ating Panginoon. Pagbabalik, pagtanong sa ating simbahan, babalik yan sa papanganak ko ni si Jesus. Dalawa po yung pinaghahandaan natin. Yung una, itong istorya ng si Jesus ay nakasama natin naging tao. Naging sanggol. Tatawagin siya Emmanuel. At ang pangalawa, yung kanyang muling pagpabalik. Ayan po yung ating pinaghahandaan.
Pinaghahandaan natin yung para salubungin natin siya. Para hindi matakot kasi baka magkahiwa-hiwalay na tayong pamilya. Diba? Kasi baka hindi natin makasama yung isa. No? Paghahanda. Sa buhay natin, ganun yung ginagawa natin. Araw-araw, naghahanda tayo. At naging bahagi na ng kwento mo yung charismatic. Yung dugtong kwento natin nun, hindi pa kasama to. Sa mga susunod na araw, sa mga araw na dumating na sa buhay natin mula noong 3 taon na nakasama namin sa community si Sister March, 2 taon na si Sister Rem, no, si Sister Agnes, 1982 pa. Si Brother Aris, mga 2010, 2009. At si Pat, 2007 nga, ganyan. Bahagi na ng kwento nila yung community na ito. Yung paglilingkod sa simbahan, yung pagsisimba, yung pakikinig, hindi na natin ginagawa minsan yan. Diba? Hindi na natin minsan na gano'n na, naging bahagi na ng buhay natin. Nakakasalaman na natin, sama kayo dito, mayroong imahus, magkakaroon tayo ng ganito, sasama kayo. Diba? Magkakaroon tayo ng Life in the Spirit Seminar, sasama kayo. Sama naman kayo. Nagkakaroon tayo ng Holy Family, kailangan magkaroon tayo sa prayer, kailangan sama naman kayo. Diba? Magkakaroon tayo sa Santa Clara, sama naman kayo. Bakit sama kayo ng sama? Pananiniwalaan niyo kami. Wag! Yung Diyos yung paniwalaan natin. Palakpakan natin, Panginoon. Diba? Paniwalaan natin yung Panginoon kasi siya hindi magkakamali. Hindi siya magkakamali. Lahat ng plano niyo sa buhay, yung plano niyo sa mga anak niyo, yung plano niyo sa kinabukasan, ibigay mo sa Diyos. Hindi siya magkakamali. Kasama yung mga plano rin natin sa community natin. Tagtuyot lang ngayon. Pero darating yung araw, sasagana rin. Tulad ng mangyayari sa buhay natin. Palakpakan po natin.